Bumubulusok po pataas, ito pong si Abdusattorov, Grandmaster from Uzbekistan. Bata pa lang po ito pero grabe na po yung pinapakitang galing. Alam nyo ba kung bakit ko nasabi? Tingnan nyo po ang live rating sa kasalukuyan. Pang number 5 na po sa world ranking, ito pong si Grandmaster Abdusattorov with rating of 2761. Pag naipanalo niya po yung laro niyang ito kay Grandmaster Pragnananda, malalagpasan niya na po si Ding Liren na lamang na lang po ng 1 point or less than 1 point na nga lang yan eh. Grabe no, si Wesley pang number 8 oh. Grabe yung mga batang player ngayon, bumubulusok talaga. Kaya yung game po na to kay Pragnananda, kung maipanalo niya, number 4 na siya. Matindi. I think that will be his highest ever, no? Anyway, ano ba ang nangyari? Matindi po. Magkakapilitan talaga. Tingnan niyo po puti si Abdu, nag-E4 po siya, E5 si Pragna. Knight F3, Knight C6, nag-Bishop B5 Roy Lopez, A6 lang, umatras sa A4 at medyo kakaiba po yung approach na ginawa dito ni Pragna. Kasi commonly nagna-knight f6, yung iba nagdi-d6, yung iba nagbi-b5. Pero si Pragnananda, Knight G to E7 lang. Ito yung tinatawag nilang Roy Lopez, Morphy Defense, Kosho Defense. Grabe, haba ng pangalan niya. Pero ang idea po niyan, para pag kinapture mo, may depensa. Pangalawa, pupunta naman dito yan para depensahan talaga yung E5. Kaya nga commonly, ang ginagawa po dito ng white, kung hindi nagsi-C3, nagka-castling. Yung po yung ginawa ni Abdu, and then nag-Knight G6 siya, saka nag-C3 si Abdusattorov. So lahat po yan ay linya dahil po walang pressure sa ipon, no? Nag-C3 para makapag-D4. Ayan po ang nangyayari ngayon. Ang ginawa po ni Prag, nag-D5 naman. Ayun. Bakit po nagdi-D5 sa mga ganitong klaseng posisyon? Kasi may C3 na po, wala nang Knight C3. Pag kinapture po yan, Queen takes and hindi matempohan yung reyna eh. Anyway, lahat po yan ay linya pa rin. Tinira ni Abdo, Bishop lang po sa B3. Si Prag halata nung preparado, 130 pa siya. Si Abdo nag-iisip na eh. Nag-Queen D3 po yan, nag-Bishop C2. Nag-Queen D6 po yan, nag-Rook E1. At pagka-Rook E1, medyo napaisip na si Prag dito. Kasi, ang linyahan po ay Bishop E7. Pero siya ay tumira ng novelty, pero number 1 engine move, nag-bishop lang sa may E6, no? Bakit po kailangan yung mga tirang Bishop E7, Bishop E6? Kasi magdi-D4 po yan eh. Mapipin po kasi yung pawn. Anyway, pagka D4, saka po nag-Bishop E7 eh. Nag-Bishop E3 naman si Abdu, kinain yung D4 ng pawn, binawi ng kabayo, kinapture din ng kabayo, binawi ng Bishop. Tapos, may pressure po kasi dito sa pawn sa G7, kaya kinaslingan. Pagka-castling knight dito, develop lang si Abdu. Nag-C5 naman si Pragnananda, hitting the bishop, umatras sa E3, nag-Queen C7, tapos Queen H5, agresibo nang umaatake yung reyna ni Abdusattorov dito. Nag-Rook A D8, and then tumira ng hindi ganun kaganda si Abdu. Bakit po? Ang gusto po kasi ng engine dito, napakagandang idea, is F4. Para saan? Kasi yung rook 4 sa D8, aangat yan, atakihin yung reyna eh. So pagka F4, makakapag F5. Ayun. Kaso ang ginawa ni Abdu, nag G3 na hindi nga maganda kasi may tirada pong Queen C8 at dahil dyan weak po yung mga white square. Yan ang mangyayari. Kaso, nag-Rook D5 pa rin si Pragnananda na umatras yung reyna. Pagka-atras nag-B5 si Pragnananda na tinirahan na ng F4. Ayun. So medyo na-delayed lang pero dumating pa rin yung tirada ng F4. Tapos saka nag-Queen C8. Medyo na-delayed lang yung mga tira. Not on the right time pero okay pa rin. Pagka-Queen C8, nag-Bishop E4 hitting the Rook. Nag-Rook D8 umatras lang tapos A4 lang. Ayan. Wini-weaken yung queen side na tinirahan ng Bishop G4 hitting the queen, tumakbo sa may F2 and then nag-Bishop F5. Gusto ni Pragnanandang ipalit yung Bishop pero hindi pinansin yan, kinain lang po yung B5, binawi ng pawn, and then nag-Bishop G2. Pagka Bishop G2, Bishop H3, nahabol talaga. Sabi niya, habol ka ng habol, makulit ka, Bishop H1 niya ako. Yun nga lang, hindi po yan yung best move. Ibalik ko lang, ang best move po, Rook po sa A8. Gandang tira.
Bakit? Kasi pagka rook A8, ipakita ko na nga lang, pagka rook A8 po, atakado yung reyna, persado yan, queen D7 eh. Kailangan depensahan pa rin ito eh. Tapos kakainin mo lang yung D8. O pag binawi mo ng tore, kakainin lang yung bishop. Pag binawi mo ng reyna, malinis po, bagsak yung pawn. Bakit ko nasabing malinis? Kasi pagka takes dyan, takes, unang tingin, kala mo mali kasi may kain dito, may checkmate po na ganun. Ayan o, medyo malalim, no? Balik po natin doon. Kaya, yun sana yung tinira, magwa-1 po na, hindi nakita ni Abdo eh. Nag-bishop lang po sa H1. And then, nag-B4 na si Pragnananda. Nag-C4 at dito po, tumira ng mali si Pragnananda. Kasi ang best move daw, Bishop F5. Pero ang ginawa niya, nag-bishop F6. Bakit po siya mali? Kasi naiwanan po yung C5 eh. Meron pong knight E4. Ayun no. Nadepensahan na ito, may pressure pa sa bishop at sa pawn sa C5. One pawn up. Pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi nakita ni Abdo to, no? Parang obvious naman. Ano kayang nakita niya dito? Baka yung ganito. Blunder yan kasi bishop takes d4 lang daw yan eh. Tapos pagka pawn takes c5 eh. Lakas ng pawn, no? Masusuportahan niya hanggang c6 eh. 'Di ba? Hindi nakita ni Abdo yan eh. Balik natin, no? Ang tinira kasi ni Abdo, yung supposed to be tira kanina na rook a8. Kaso hindi na gagana sa ngayon dahil pagka queen d7, rook takes d8, rook takes d8, hindi na makain ito dahil may reynang taitikim. Tapos, pag nag-knight e4 ka naman, yun yung ginawa ngayon, may queen d3. So, yung mga tamang tira na ititira nila pareho, medyo delayed ng isang, isang move, iba sequence. Anyway, pagka queen d3, good move or excellent move. Bakit? Binibigay na po yung c5. Ang kapalit niyan, may kain sa c4. At pagkatira po na queen takes c4, nag-knight d6. Ito pong si Abdo, hitting the queen, tumakbo yung queen sa b3, nag-bishop f3 lang, and then nag-h6 lang. Ito pong si Pragnananda, na kung saan sinundan ng bishop h5 ni Abdo Satorov, mali. Bakit mali? Kasi kung titingnan nyo mabuti, no, yung pawn po sa B2, libre yan pero hindi kinakapture. Kasi pagka bishop takes, may pin. Pero, sa pagkakataong ito, pwede palang kainin na yan. Bishop takes B2 lang. Bakit? Pag pinin po kasi, may queen C3. Hindi makain ng tore yan dahil may check dito. Halos mamate. Pag naman po kinain mo ng reyna, may kain sa bishop. Ganon ang mangyayari, check pa. Kaya pwede palang kainin. Kaso, ibalik natin doon, hindi kinain ni Abdo, ni Pragnananda. Nag-queen lang po yan sa may D5. Na kung saan, bishop F3. Tapos bumalik sa queen B3. At pagkabalik, naku po kung babalik dito si Abdo Satorov, tabla na Kaso, sabi ko nga sa inyo, mataas ang pangarap ng batang ito. Gustong lagpasan si World Champion Ding Liren sa rating. Tumira po ng pampilit na tira, rook e2, na mali. Medyo time pressure na yan, less than 5 minutes na lang. Mali daw kasi hindi niya nakita yung magandang tira, rook takes d6. Brilliancy sacrifice para po kay Pragnananda. Anong meron dyan? Kasi po, pag yan ay yung tinikman, bishop takes, magkakaroon ng queen d1, babagsak. Ganun ang mangyayari. So, balik tayo. Ang ginawa ni Abdo, hindi niya muna kinapture yan, chumek muna di umangat. At pagkaangat, saka po tinikman. Ngayon, hindi makacheck dito kasi may bishop, di ba? May another move na pamatay si Pragi. Bishop d4, binigay yung bishop. Binigay yung tore, binigay yung bishop. So, ibig sabihin, pagka kinapture po yan, queen takes d4, lamang ng isang tore. Pero, may mabilis na bawi. Queen takes f3, ayun. At may threat ng mate, dalawa. Paano mo didepensahan? Isang tira lang, queen f2. Kaso, may queen d1 na. At pagka rook e1 mo, queen takes d6, malinaw na malinaw.
winning na daw po ang black. Bakit po winning? Equal lang po niyan, pero knight and bishop is definitely better against the rook. Way better sa ganitong klaseng posisyon. Weak pa po yung mga white square ng white. Kaya nga po ang ginawa na lang dito ni Abdo, nag Queen E3, Bishop E6, umatras lang. Nag Rook E2, Knight E7, ayun, iikot yung kabayo. Nag Queen lang po sa E5, hinahamon, Queen B6. Nag Queen E3, de kinapture na, takes, and then sinimplihan lang, B3. Pagka B3, nag King F2, G6. Nag G4, King G7 lang. Nag H3, King F6. Ina-activate yung King. At ang pinaka-target na lang dito ni Prague, solid na po kasi ito, depensado. Yung knight na yan, iikot yan in a way na ma-attack itong pawn sa B2. So, ang nangyari, Rook E4, H5. Nag King G3, Knight D5 lang. Nag King H4, kinain yung G4, binawi ng pawn, and then King G7, umatras lang, umayos na. Pagka King G7, nag G5, tinirahan lang po ng Bishop F5, na kung saan tumakbo yung Torre sa may C4, Bishop C2 lang. At pagkatira ng King G3, Knight E3, naparesign na po si Abdo Satorov. Bakit po? Kasi Knight D1 ang kasunod niyan, yung pawn sa may B2 hindi madepensahan, and eventually tutulak yung pawn, mapopromote, lalamang ng sobra-sobra si Pragdananda. Kaya nga po dito po nag-resign na si Abdo Satorov. Kalungkutan for the side of Abdo, no? Ganun talaga. Kasi kailangan niyang mag-risk if you want to become the best in the world, Kaya nagpipilit, no? Kahit na medyo nakakatakot ang position. Magandang attitude yun. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan, may mamimiss kang tira tulad ng nangyari. Si Pragdananda nga, nung nakaraan, natalo din, di ba? Anyway, after round 6, ito po ang standing. Pakita ko lang po sa inyo. Ayun, kahit natalo po si Abdo Satorov, leading pa rin with 4 points. Ibig sabihin ko natabla niya, 1 point ahead siya, no? Pumapangalawa si Richard Rapport at Parham Madsudlo, and then Pragdananda. Alam niyo ba si Parham Madsudlo natalo din, pero nasa second place pa rin. Matindi, no? Yung mga leader natalo. At ayan na po ang kabuuan ng standing. Medyo nangungulelat si Mateus Bartel, together with Bidit Santos Curati. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video sa update sa mga torneyong ito. Kasi malaki po ang magiging paggalaw ng rating list sa top 10. Depende sa resulta ng laro. Kasi yan sila Pragdananda, sila Kamer, sila Gukesh. Nasa taas na yan Naggagalawan, pati sila Bidid. Depende po sa mga resulta ng torneyong ito, magbabago po ang top 10 sa buong mundo. Anyway, sana nag-enjoy kayo. Muli, ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Salamat po ng marami sa suporta. Don't forget to like and share. God bless mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.